Magandang araw sa'yo. Okay, para sa araw na to, mayroon tayong isang napakadetalyadong pagsusuri na tumatalakay sa isang tanong na matagal nang pinag-uusapan. Kailan nga ba eksakto yung sandali na pinalaya si Satanas mula sa langit at itinapon dito sa lupa? At ang ganda nitong pinadala mong material kasi hindi lang siya basta nagbibigay ng isang sagot, di ba? Hindi. Para siyang para siyang isang detective novel. Inilatag niya lahat ng ebidensya mula sa aklat ng pahayag, pinagkumpara yung iba't ibang teorya. At tinanggal yung mga hindi pwede. Eksakto. Hanggang sa matira yung sa tingin niya ay pinakatamang sagot. Kumbaga, iniimbestigahan natin ang isang cosmic timeline. Tama, isang cosmic cold case. At para ma-solve to, kailangan nating kilalanin yung mga persons of interest sa kwento ng pahayag Kabanata 12. Andyan yung babae, yung batang lalaki na isinilang niya, si Archangel Miguel, at syembra yung dragon, si Satanas. Tara, simulan na nating himayin to. Sige, buksan natin yung issue. Ang sentro ng eksena ay nasa pahayag 12.5. Sinasabi doon na may isang babae na nangsilang ng isang batang lalaki. At itong bata, siya daw yung maghahari sa lahat ng bansa. Sino ba itong dalawang to? Napakalinaw ng paliwanag ng source mo rito. Yung babae, hindi lang siya isang tao o grupo. Isa siyang composite symbol, kumbaga. Ah, okay. Kinakatawan niya yung lahat ng tapat na lingkod ng Diyos sa buong kasaysayan, mula sa matuwid na Israel hanggang sa tunay na simbahan. Siya yung kolektibong nobya ni Kristo. Gets? So yung entity na laging kaaway ng dragon. Tama. Yung batang lalaki naman, mas diretsahan ang pagkakakilanlan dahil sa description na maghahari o magpaapastol, halos lahat ng teologo ay sumasang-ayon na ito ay si Hesukristo. Ak yung pag-akyat niya sa trono? Yon. Yung sinasabing, dinala siya sa Diyos at sa kanyang trono ay tumutukoy sa ascension, yung pag-akyat ni Jesus sa langit matapos siyang mabuhay na mag-uli. Okay, at dito may isang napakahalagang distinction na ginawa yung source mo. Nalinaw niya na itong pag-akyat ni Kristo, hindi pa ito yung unang pagkabuhay na mag-uli o first resurrection. Bakit mahalaga yung clarification na yon? Mahalaga yan kasi doon nakasalalay yung buong timeline ng may akda. Ang argumento niya kasi, ganito, ang paghahari ng halimaw o beast, mangyayari yan bago pa ang first resurrection. So may sequence. Oo, sa katunayan yung first resurrection ang siyang bigla ang tatapos sa pamamahala ng halimaw, kaya hindi pwedeng maganap yung pagpapalayas kay Satanas pagkatapos ng first resurrection kasi may mga kailangan mo nang mangyari in between. Okay, so aakyat yung bata sa langit. Ang akalain ng marami, tapos na ang laban. Pero ayon sa pinadala mo, doon pa lang pala magsisimula yung gulo sa langit, tama? Eksakto. Dito na pumapasok yung digmaan. Sabi sa pahayag, pagkatapos ang pag-akyat ng bata, nagkaroon ng digmaan sa langit. Si Miguel at ang mga anghel niya laban sa dragon at sa mga kampo nito. At ang tanong ng lahat, ano ang nag-trigger sa away na to? Bakit ngayon lang? Oo nga, di ba matagal nang may tension sa pagitan nila? Anong nagbago? Ayon sa source, ang sagot ay nasa verse 11. Natalo nila siya dahil sa dugo ng kordero at sa salita ng kanilang patotoo, at hindi nila inibig ang kanilang buhay maging hanggang kamatayan. Ang sinasabi rito ng may akda, hindi lang to laban ng lakas. Ang tagumpay sa langit ay nakadepende o nakalink sa isang bagay na nangyayari dito sa lupa. Sa sakripisyo ng mga martir. Yun mismo. Gets ko. So yung sakripisyo nila sa lupa ang parang naging legal basis para masipa si Satanas sa langit. Ganun ba yung connection na ginagawa niya? Precisely. Para sa may akda, yung patotoo ng mga namatay para sa pananampalataya nila ang nagbigay daan para kay Miguel na sabihing wala ka ng karapatan dito. Dahil doon, itinapon si Satanas sa lupa.
At isang malakas na tinig yung sumigaw sa aba ng lupa at ng dagat, sapagkat ang diablo'y bumaba sa inyo na may malaking galit, sa pagkakaalam niya na koonting panahon na lamang mayroon siya. At yung kaunting panahon na yan, diyan pumapasok ang isa pang numero na pinagdedebatehan. 1,260 araw, ang 1,260 days. Dito may dalawang interpretasyon, di ba? At yung source mo, may matinding panig dyan. Oo, at dito talaga ipinaglaban ng may akda yung punto niya. Merong popular na teorya, yung tinatawag na day for a year principle. Na ang isang araw ay isang taon sa propesya. Tama. So yung 1,260 days, ginawa nilang 1,260 years. Ikinukonekta pa nila to sa kasaysayan, particular sa kapangyarihan ng papacy mula 530 AD hanggang 1798. Pero mariing tinututulan niya ng analysis na pinadala mo. Ano yung mga butas na nakita niya sa teoryang yan? Tatlo yung pangunahing argumento niya. Una, yung buong end-time prophecy, lalo na yung kay Daniel, umiikot sa huling isang linggo, nakatumbas lang ng 7 taon. Ang 1,260 years ay sobrang haba para magkasya doon. Hindi talaga aabot. Mark of the Beast, ipinatupad na sa loob ng napakahabang panahon na yan. Hindi ang tugma sa paglalarawan ng Biblia na isa itong matindi at puro na pagsubok sa pinakahuling panahon. At parang hindi rin tugma sa kasaysayan. Walang ganoong event na tumagal ng mahigit 1 milenyo. Ano yung pangatlong punto niya? Yung pangatlo, parang common sense lang, based sa teksto. Sabi, nang itapon si Satanas, alam niyang maikli na lang ang kanyang panahon. Ang 1,260 years ba ay masasabi mong maikling panahon? Hindi, syempre. Hindi, di ba? Kaya para sa may akda, walang duda. Ang 1,260 araw ay literal na 1,260 araw, 3.5 taon. At ito raw ang unang kalahati ng huling 7 taon. Okay, so na-establish natin hindi ito nangyari sa malayong nakaraan. Ito ay isang specific event sa hinaharap. So, parang detective work, isa-isahin nating tanggalin yung mga maling suspect. Tama. Inilatag ng may akda yung mga teoryang to at ipinaliwanag kung bakit hindi siya sang-ayon. Teorya number 1. Bago pa likhain ng tao. Out na agad yan. Out na, kasi gaya ng napag-usapan natin, ang trigger ay yung salita ng patotoo ng mga martir. Kung wala pang tao, sino ang magpapatotoo? Makes sense. Walang tao, walang martir. Sunod. Teorya number 2. Noong si Jesus ay ipinako sa krus. May lohika ito kasi yun ang pinakadakilang tagumpay. Pero ang kontra-argumento ng may akda, hindi pa kumpleto yung itinakdang bilang ng mga martir noon. Kailangan pa itong mapuno. Oh, same reason para sa teorya number 3, noong Pentecostes. Para sa may akda, ang Pentecostes ang simula pa lang ng pagbuo sa bilang na yun. Hindi pa yun ang katapusan. Okay, so kailangan talagang mabuo muna yung kwota ng mga martir. May isa pang teorya na mangyayari raw to sa kalagitnaan ng huling 7 taon pagkatapos ng first resurrection. Bakit imposible raw to, sabi ng source? Imposible. Dahil sa pagkakaunawa ng may akda sa sequence. Kapag nangyari na ang first resurrection, lahat ng banal, buhay man o patay, aagawin na papuntang langit. So wala nang matitira sa lupa. Eksakto. Wala nang matitirang saints dito para usigin ng halimaw. At ang buong punto ng 1,260 araw na paghahari ng halimaw ay para usigin ng mga banal. Kaya hindi pwedeng mangyari ito pagkatapos nilang lahat umalis. Okay, so sa lahat ng teoryang yan, parang lahat may butas ayon sa may akda. So saan siya kumakapit? Ano yung theory na para sa kanya tumutugma sa lahat ng clues? Dito na tayo sa grand theory ng may akda, yung ika-6 na pananaw. Ang pagpapalayas kay Satanas ay magaganap bago pa man magsimula ang huling 7 taon. Bago pa, okay. Oo. Eksakto. Ito yung lohika niya, step by step. Una, sa paglipas ng kasaysayan, halos kumpleto na ang bilang ng mga martir na itinakda ng Diyos. So parang isang tipping point, hindi pa eksaktong puno pero malapit na. At kapag naabot na yung critical number na yon. Eksakto. Yung halos pagiging kumpleto na yon ang magiging senyales kay Arkanghel Miguel para simulan ng digmaan. Dahil sa pagkatalo,
itatapong si Satanas sa lupa. At dahil alam niyang barya-barya na lang ang oras niya, mag-aalab siya sa galit. At yung galit na yan ang magiging mitsa para sa susunod na kabanata. Oo, yung matinding galit na yon ang mag-uudyok sa manya na ilabas yung mga alas niya, ang halimaw mula sa dagat at halimaw mula sa lupa. Yung mga ahente niya? Yon. At yung paglitaw ng mga halimaw na yon ang official na hudyat ng pagsisimula ng huling 7 taon. Gagamitin ni Satanas yung unang 3.5 taon, yung 1,260 araw, para habulin yung mga huling natitirang banal at sa prosesong yon, tuluyan ng pupunuin yung kwota ng mga martir. Wow! Okay, that's a very specific chain of events. Pero nagiging mas specific pa yung analysis kasi sinubukan nitong ipinpoint kung saan sa timeline ng pahayag to nangyayari. Dito na pumapasok yung mga selyo o seals at mga trompeta. Tama. Sa madaling salita, yung mga selyo at trampeta, sirye yan ng magkakasunod na paghatol o kaganapan sa mga huling araw, parang mga kabanata sa huling aklat ng kasaysayan. Ang tanong ng source, saang seal o trampeta ba eksaktong nangyayari yung pagbagsak ni Satanas? At may 2 posibleng senaryo siyang inilatag. Okay, ano yung unang senaryo? Ang unang senaryo, tinawag niyang versyong 1, ay nangyayari to sa ika-5 selyo. Sa pagbubukas kasi ng ika-5 selyo, ang inilalarawan ay yung mga kaluluwa ng mga martir sa ilalim ng dambana ng Diyos na sumisigaw, hanggang kailan o Panginoon. Ha, so ito yung sinasabi mong tipping point. Yung sigaw nila ang nagpapakita na malapit nang mapuno ang bilang. Yun mismo ang argumento niya. Ito raw yung panahon ng malawakang pag-uusig, kung saan halos mabuo na ang bilang. Yung sigaw nila ang magti-trigger sa digmaan sa langit. At yung mga sumunod na kalamidad tulad ng unang 4 na trompeta, resulta na yan ng galit ni Satanas na ibinubuhos niya dito sa lupa. Iyan ang isang malakas na posibilidad. Ano naman ang pangalawang senaryo? Ang ikalawang senaryo o version 2, inilalagay niya yung event sa ika-5 trompeta. Kasi sa pagtunog ng ika-5 trompeta, may isang napaka-specific na inilarawan. Isang bituin daw ang nakitang nahulog mula sa langit. At yung bituin to, binigyan ng susi sa abyss. At sino yung bituin na yon? Maraming scholars, kasama na yung may akda ng source mo, ang naniniwala na yung bituin na to ay si Satanas mismo. Siya na pala yun. Oo, ang pagbagsak niya ang hudyat. At yung pagbubukas niya sa abyss gamit yung susi ang naglabas sa unang kapigatian o first woe, yung hukbo ng mga balang na nananakit sa mga tao. So, sa pagitan ng dalawang senaryong yan, saan mas kumakampi ang may akda? Sa ika-5 selyo ba o sa ika-5 trompeta? Dito, nagiging nuance yung konklusyon niya. Hindi niya ito pinag-aaway. Sa halip, parang pinagsasama niya ang dalawa. Ang pinagsamang pananaw niya ay ito. Ang pagpapalayas kay Satanas ay isang proseso na nagsisimula sa ika-5 selyo kung kailan sumisigaw na yung mga martir at nagkakaroon ng culmination bago magsimula ang paghahari ng halimaw sa ika-6 na trompeta. Pero kung pipili siya ng isang moment, Kung pipilitin siyang pumili, ang pagbagsak ng bituin sa ika-5 trompeta ang itinuturing niyang pinakamalakas na kandidato para sa mismong sandali ng pagpapalayas sa kanya. kung gayon, matapos nating himayin ang lahat ng yan, ano yung pinakamahalagang takeaway mula sa detalyadong pagsusuring to? So, kung isipin mo, para sa may akda, hindi ito mga random na pangyayari. It's a chain reaction. Ang pinakamahalagang aral dito ay ang pagpapalayas kay Satanas ay hindi lang isang mythological na event sa nakaraan. Oo. Isa itong partikular na kaganapan sa hinaharap na direktang nakatali sa katapatan at sakripisyo ng mga tao dito sa lupa. Yung patutuo nila ang nagsisilbing gatilyo. Yung katapatan nila ang nag-uumpisa ng domino effect sa langit, na siyang mag-uumpisa naman sa huling 7 taon dito sa lupa. Yan yung core idea. Pwede mo bang i-summarize yung buong timeline mula umpisa hanggang dulo base sa conclusion niya? Sige, sa buod, ganito ang daloy ayon sa kanya. Una, magkakaroon ng malawakang pag-uusig na halos pupuno sa bilang ng mga martir. Yan yung ika-5 selyo. Okay. Pagkatapos niyan, yung huling grupo ng mga saksi, yung 144,000, ay tatatakan para sa proteksyon. Yan ang ika-6 na selyo. Got it.
Yung halos pagkakumpleto ng bilang ng mga martir, yun ang legal na basehan para palayasin si Satanas. Yung mismong pagbagsak niya, posibleng mangyari sa ikalimang trumpeta, kung saan siya inilarawan bilang bituin na nahulog. At dahil sa galit? Dahil sa galit, ilalabas niya yung halimaw para sa isang 1,260 araw na pag-uusig na magsisimula sa ika-6 na trumpeta. At yung pag-uusig na to ang tuluyang kukumpleto sa bilang ng mga martir. Nahahantong sa? Nahahantong sa wakas sa ika-7 trumpeta, kung kailan magaganap yung unang pagkabuhay na maguli at ang pagtatatak ng kaharian ni Kristo. At nalito ang isang bagay na maiiwan sa iyong isipan. Binibigyan diin ng teksto na si Satanas sa kabila ng galit niya ay kumikilos lang sa loob ng mga hangganang itinakda ng Diyos. Pero iniiwanan tayo nito ng isang malalim na ideya. Isang balangkas kung saan ang kapalaran ng sanlibutan ay nakasalalay hindi lang sa kapangyarihan ng Diyos, kundi sa pagpili at sakripisyo ng isang tiyak na bilang ng mga tao. Ano kaya ang kahulugan na ang mga kaganapang ganito kalaki ay nakadepende sa pagpapasya at katapatan ng tao?